Ang hirap ng pakiramdam kapag ayaw sa'yo ng sarili mong pamilya. Dahil tinatrato kang malas. Pangpito ako sa magkakapatid at ako lang ang hindi planado. Dalawa lang talagang lalaki sa aming pamilya at isa ako doon. Pero ang totoo ay parang ayaw talaga nila ng mga anak na lalaki. Pinagbigyan lang nila na biyayaan sila ng isang lalaking anak. Yun ang kuya kong panganay. Pagkatapos noon, ang sumunod ay ang mga babaeng magkakapatid na. Hindi lang talaga nila inasahan na mabubuntis pa ulit ang nanay ko. At lalaki na naman ang magiging anak. Bata pa lang ako. Alam ko na kaagad na mali ang trato nila sa akin. Na ayaw talaga sa akin ang pamilya ko. Wala ni isa ang magaan ng loob sa akin. Mula sa mga lolo't lola, mga magulang, pinsan, tito at tita, hanggang sa mismong mga kapatid ko. Para bang lagi akong hindi kasali. Kung isinasama man nila ako, para bang napipilitan lang sila. Doon ko natutunang tumayo sa sarili kong mga paa. Mabuti na lang. At sa Palawan ako ipinanganak. Napakaganda ng paligid. Hindi ka talaga mababagot dahil napakarami mong pwedeng gawin at puntahan. Sakto pa na malapit kami nakatira sa dagat at doon din umiikot ang pangunahing negosyo ng pamilya namin. Ang pangingisda. Ako lang yata ang bukod tanging hindi nila sinasali roon. Palagi nilang pinaparamdam sa akin na wala akong silbi, wala akong kwenta, at wala akong naidudulot na mabuti. Paborito kong tambayan ang paligid ng mga puno ng niyog malapit sa dalampasigan. Hindi ko gaanong pinapansin ang mga mangingisda roon. Dagat lang talaga ang tinitignan ko. Minsan, mga bato lang ang nilalaro ko. Wala rin namang nakikipaglaro sa akin. At ayos lang. Dahil hindi ko rin naman gusto. Sanay na kasi ako sa bahay na walang pumapansin sa akin. Kaya pagkarating sa labas, ako naman ang hindi namamansin. Tinatanggap ko na nga na kapag nagbinata ko, tatayo na ako sa sarili kong mga paa. Kasi ayaw ko na ding ipagsiksikan ng sarili ko sa mga tao sa bahay namin. Matagal kong pinagplanuhan ang magiging hanap buhay ko kapag kaya ko na. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko ang maging mangingisda din. Ayaw kong sumunod sa kahit anong yapak ng pamilya ko. Kahit anong ligasiya nila, ayaw kong ipagpatuloy. Kung papalarin, ipapaalis ko din ang apelyido ko sa kanila. Mag-iiba ako ng pangalan. Napaka-imposible nun para sa akin. Pero wala namang masama ang mangarap, diba? Kaya naman pinanghahawakan ko yon. Sa mura kong edad, ay natuto akong mangarap. Dahil lagi ako mapag-isa, naging mapagmasid din ako. Marami akong natutunan sa paligid ko hanggang sa nahanap ko na ang negosyong matututukan ko. Ang paggawa ng daing at tuyo. Nakakatawa nga lang sabihin na natutunan ko yon. Kakatambay sa dalampasigan. Nakikita ko kasi sa mga kapitbahay namin at naturuan din ako ng kapitbahay naming si Lolo Fred. Nakilala talaga sa paggawa ng ganoon. Kitang-kita ko ang malasakit sa akin ng matanda. Kahit hindi niya ako kaano-ano. Kaya ganun din ako sa kanya. Trinato ko siya bilang lolo. At trinato niya ako na parang tunay na apo. Sa totoo lang, pareho kami ni Lolo Fred. Parehong mag-isa. Parehong walang kasama sa mundo. Si Lolo Fred kasi, ang kwento niya sa akin, mas pinili niyang lumayo sa mga magulang at mga kapatid niya
Hindi niya sinabi ang dahilan, pero alam kong hindi nalalayo iyon sa dahilan ko. Hindi ko naman sinasabing tinuturuan niya akong maging katulad niya, pero siya na lang talaga ang nagiging motibasyon ko. At iniisip ko na kapag dumating ang araw na iwanan ko ang sarili kong pamilya, kaya ko dahil kinaya niya. Malaki din daw ang naitutulong ko kay Lolo Fred dahil noong unti-unti ko nang natutunan ang paggawa ng daing at tuyo. Natutulungan ko rin siya kahit paunti-unti. Hindi naman ako humihingi ng kahit anong bayad, pero pinili na lang ni Lolo Fred na bigyan ako ng kahit anong pagkain na meron siya. Kumbaga, sabay kaming nagmemeryenda o nagtatanghalian. Nakikita naman iyon ng pamilya ko, pero wala silang pakialam kung ilang pagkain ang tatanggapin ko. Parang pabor na sa kanila na may nagpapakamagulang para sa akin, kasi hindi nila iyon kayang gawin sa akin. Sa tagal ng pagsasama namin ni Lolo Fred, tinawag niya rin akong apo. Ang unang beses kong marinig iyon mula sa kanya. Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang nakakita ka ng liwanag at parang sumabog ang puso mo sa sobrang saya. Lumaki man akong kasama ang lolo at lola ko, pero kahit ngayon, hindi ko pa naramdaman o narinig mula sa kanila na apo nila ako. Renato, kapag nagbinata ka na, dapat talagang bihasa ka sa pagpapatuyo ng mga isda. Hindi kasi nauubos ang mga bibili niyan. Pero huwag kang gagaya sa akin na hindi man lang pumupunta sa palengke para magtinda. Kasi ako, dito lang ako. Kaya siguro hindi rin umuunlad ang negosyo ko. Pag ikaw naman ang gumawa ng ganyan, sa bayan mo ibenta. Sa mga tendera doon, baka yumaman ka na. Pero imposible nga ba yon? Walang imposible kapag sinubukan mo lang, apo. Sana nga po, Lolo Fred. Lumaki na ako para naman makaalis na ako sa buhay na hindi ko gusto. Hindi ko naman kailangan ng sobrang yaman. Gusto ko lang magkaroon ng sarili kong pera, sarili kong espasyo, at mabili ang mga gusto at pangangailangan ko. Para hindi na ako palaging nakatingin sa mga kapatid ko. Lagi kasi silang may bago samantalang ako, mga luma lang ang napupunta sa akin. Mas maraming problema kapag matanda ka na, iho. Sulitin mo ang pagkabata at huwag kang magmadali. Baka magsisisi ka rin. Kahit anong ibato sa'yo ng mundo, piliin mo pa ding maging mabuting tao. Dahil palaging may sukli yon. Huwag kang mag-alala, apo. Kapag nawala ako, sa'yo na lang ang bahay ko. Wala namang ibang makikinabang yan. Wala naman akong kamag-anak dito. At sigurado ako na kapag oras ko na, hindi naman sila pupunta. Huwag naman po kayong ganun magsalita, Lolo. Huwag niyo na lang pong ibigay ang bahay niyo sa akin kung ang kapalit po ay mamatay kayo. Matagal pa po iyon. Madami po tayong makikitang parehas. Hindi natin masasabi yun, apo. Walang nakakaalam kung kailan tayo kukuhanin. Mabuti kang bata, sobra. Kaya alam kong maalagaan mo ang bahay ko kapag wala na ako. Dahil bunga yan ang paggawa ko ng daing atuyo. Hindi man yan mala mansion, mas maganda naman yan sa mga bahay dito. Kaya nga po, Lolo Fred, nag-iisang konkretong bahay dito sa tabing dagat. Napaisip ako nun. Kasi talagang nasaktan ako sa sinabi ni Lolo Fred. Ayaw kong isiping mamamatay na siya o mawawala. Kasi siya lang ang taong meron ako. Baliwala ang ganda ng paligid kung mabigat ang damdamin ko. Pag tinitignan ko si Lolo Fred, mas lalo akong nangangamba kasi matanda na siya ng sobra. Hindi man ganun kapansinin pero unti-unti ay para bang nangihina na siya. Sadyang masaya lang siya sa paggawa ng tuyo at daing. Kaya ayaw niyang tumigil.
at wala din namang tutulong sa kanya para makakain. Marami din akong natutunan sa kanya at ang lagi kong tinatandaan ay huwag maging madamot at maging mabuti palagi sa kapwa, maging mapagkumbaba. Nakatulong ang mga pangaral na yon sa akin. Hindi na ako ganun kaapektado sa trato sa akin ng pamilya ko. Kaya ko nang buhatin ang sarili kong nararamdaman. Di kagaya ng dati na palaging hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako kasi bigla akong kinibo ng tatay ko. Bigla na lang niya akong kinausap. Renato, napapadalas na ang dikit mo sa matandang yun ah. Hindi mo ba alam kaya hindi yung tinatamaan ng sakit? Kasi maraming engkantong kaibigan yan. Hindi po pa. At di din ako naniniwala sa sabi-sabi. Mas kilala ko po siya. Aba, napamahal ka na ata sa matanda no? Alam mo anak, kapag may nakasundo kang engkanto na kaibigan niya, sabihin mo, payamanin tayo ha. Bigyan tayo ng swerte. Pag nangyari yon, ikaw na ang paborito kong anak. Sanay naman po akong hindi niyo ako pinapansin pa. Di ko na din po pangarap maging paborito niyo. At mas lalong hindi totoo na may mga kaibigang engkanto si Lolo Fred. Lumalaban lang siya ng pata sa buhay, kaya hindi siya minamalas. Siyempre ipagtatanggol mo ang matandang yon dahil nagmamalasakit sa'yo. Pero sinasabihan na kita Renato, kaysa gawin kang alay niyan sa mga engkanto niya, pakinabangan mo na lang. Kung totoo man yan pa, hindi ko pa din po yan gagawin. Baka po kaya naman ng mga anak mo ang ganong pangungumbinsi dahil sanay naman sila sa pangungumbinsi sa inyo ni mama. Hindi na sumagot ang tatay ko nun. Parehas kaming naiilang sa isa't isa dahil sobrang bihira o halos hindi kami nag-uusap. Hindi nila kilala ang pagkatao ko. Kaya hindi nila ako kayang basahin. Tanggap nila yon kasi wala silang magawa. Naiinis nga ako noon sa isip ko dahil tinuturuan nila akong maging manggagamit. At parang sinisiraan nila si Lolo Fred sa akin. Pero kahit minsan, wala akong nakitang engkanto o mga nilalang na di ko nakikitang kinakausap niya. Naniniwala naman ako sa mga engkanto sa totoo lang. Dahil kaliwat kanan ang mga kwento dyan sa lugar namin sa Palawan. Pinapaniwalaan pa nga na kaya hindi kami tinatamaan ng kahit anong sakuna ng kalikasan dahil protektado ang aming lugar na mga nilalang sa kalikasan. Alagang-alaga kasi ng mga taga dito ang paligid at hindi sinisira. Kaya kahit saan ka magpunta, sigurado talagang magandang tanawin. Mapapawi lahat ng lungkot mo. At eto lang ang dagdag ko. Mag-ingat kayo sa syudad kasi marami ng buhaya. Pero maski ako, hindi pa ako nakakakita ng engkanto o nakakaramdam. Naririnig ko lang talaga yon sa mga kwentuhan. Wala namang nakakatakot doon. Bukod sa pwede kanilang sumpain o bigyan ng malas. Puro magaganda kasi ang kwento tungkol sa mga engkanto. Puro kabutihan ang nagagawa nila at tulong sa mga tao. At kung sakali man, tamang-tama si Lolo Fred na tulungan ng mga yon. Kapag hindi kami magkasama, abala ako sa paglalakad-lakad sa dalampasigan. Pinapakikinggan ko lang ang tubig dagat. Tapos sa mga hangin na parang bumubulong. Natatanaw ko din ang bahay namin at mga kasama ko doon. Sama-sama sila palagi lalo na kapag kumakain. Hindi nila ako inaaya o walang sumusundo sa akin. Nasanay na ako na kapag ganon, magpapahuli na lang ako. Mas payapa dahil pag kumakain ako, hindi ko na maririnig ang mga boses nila. Habang lumalaki ako, mas marami akong nauunawaan. Alam ko malawak ang mundo.
Pero ayaw kong umalis sa lugar namin. Hindi ko ipagpapalit yon kahit saang tanawin. Nung nasa edad na ako na kaya ko na, nag-angkat na din ako ng mga isda para patuyuin. Walang nakakaalam na bala kong magnegosyo bukod kay Lolo Fred, nakatuwang ko. Basta ginawa ko lang ang mga nalalaman ko. Kapag tapos na ang proseso, sa bayan ko yon ibinebenta. Maraming kumukuha sa akin para ibenta. Pati yung mga tindahan, inaalok ko din. Siyempre, nang malaman ng mga magulang ko, lalo na ng tatay ko, na nagsisimula na akong magnegosyo, ayaw na naman sila sa pangbibintang. Kesyo, baka may kaibigan na din akong engkanto. Kailan pa po natutong magpatuyo ng isda ang mga engkanto at maghanap buhay, tay? Sarili ko pong sikap ang ginagawa ko at ang tanging nagtuturo sa akin ay si Lolo Fred. Pwede bang alisin niyo sa bawat sinasabi niyo ang tungkol sa engkanto, tay? Huwag niyo silang isama sa usapan. Kung talagang bunga lang ng pagsisikap mo yan na Renato, bakit ang daming bumibili sa'yo? E di ba malas ka nga? Wala ka namang kwenta. Wala kang silbi. Wala kang nagagawang tama sa buhay mo. Siguradong may tumutulong sa'yo, kaya ka ganyan ngayon. Wala ka namang natutunan sa amin tungkol sa pagnenegosyo. Yan ang kilala sa pamilya natin. Diyan tayo magaling. Pero bakit? Parang lumalamang ka na. Takot ba talaga kayong malamang matalino ako, tay? Kung pakiramdam nyo, kayo lang ang magaling. Sige, kayo na. Huwag nyo na akong guluhin at huwag nyo na akong pakialaman, tay. Hindi nyo naman talaga ako kilala eh. Kaya wala kayong pakialam sa mga natutunan ko at sa diskarte ko sa buhay. Ano ba ang hindi nyo matanggap? Bakit kailangan nyo pa akong pagbintangan ng kung ano-ano? Para bang sinasabi nyo na nandadaya ako? Huwag kang magyabang, Renato. Yan pa lang ang narating mo. Hindi ka yayaman sa pagpapatuyo ng isda. Tandaan mo yan. Masyado ka nang nagmamalaki sa amin. Hindi mo man lang naiisipang tumulong. Ang dami na palang bumibili sa'yo. Bali-balita na. Pero ni minsan, hindi mo inalok ang mga isda natin. Wala ka talagang malasakit sa pamilyang to. Gusto mo, ikaw lang umaangat. Eh kayo naman po pala ang magaling sa negosyo, di ba? Bakit hindi kayo ang dumiskarte, tay? Bakit hindi kayo ang mag-alok ng mga isda nyo? Kasi ako, ginagawa ko, sarili kong pagsisikap ang pag-aalok. Hindi ako humihingi ng tulong kahit kanino. Siguro naman, kaya nyo rin yun. At kaya rin ng mga anak nyo. Mahina kasi dumaskarte ang mga kapatid mo. Pagka pwede mo naman silang turuan o isama sa'yo. Gawin na lang nating iisa ang negosyo. Kami ang bahala sa paghuli ng isda. Tapos ikaw ang magpapatuyo. At ikaw ang magbabenta. Ganun lang. Tay, magkanya-kanya muna tayo. Kayo na mismo ang nagsabi na magaling sa negosyo ang pamilya natin. Kung ganun, kaya nyo nang patunayan yan nang hindi ako sinasama. Ako rin, may sarili akong landas. Sana naman matawa kayo para sa akin, tay. Kung hindi nyo ko kayang suportahan, hayaan nyo na lang ako. Renato, tigilan mo na yung katigasan ng ulo mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ka pinalaking madamot ang pamilyang to. Kaya wag kang magyabang sa swerteng meron ka ngayon. Baka bukas, wala na yan. At kung may engkantong tumutulong sa inyo ni Lolo Fred, tandaan mo, magsasawa rin sila sa kadamutan nyo. Totoo, hindi nyo ako tinuruan magdamot. Pero kayo mismo ang nagturo sa akin kung ano ang pakiramdam ng pinagdadamutan. At hindi ko kayo pinagdadamutan ngayon, tay. Inaalis ko lang ang karapatang inaangkin nyo sa akin. Dahil bago ko pa nasimulan to, may kaunting tulong, wala naman kayong ibinigay. Kung patuloy mong ipapakita ang ganyang ugali sa harap ko, mas mabuti pang lumayas ka na lang sa pamamahay ko. Wala ka namang inaambag eh. Wala ka ring ginagastos. Sarili mo lang ang binubuhat mo, pati yung matandang yon. Kung masyado kang nagmamalaki, magsama na lang kayong dalawa. Bakit hindi? Bakit hindi kayo magdikit? Bakit hindi ka na lang tumira sa kanya? Oo nga naman, tay.
Buti na isip niyo yan. Matagal ko na rin pinag-iisipan dahil matagal na rin akong pinapupunta ni Lolo Fred sa kanya. Mas mainam nga yun para makatutok ako sa negosyo namin, para mas maumunlad ako. At oo, para mas lalo kang mainis. Sige, kukunin ko na ang mga gamit ko. At huwag niyo akong kakamustahin. At huwag niyo ring lalapitan ako pagdating ng araw dahil hindi ko kayo lilingunin. Hindi ko na maalala kung paano magpakita ng respeto habang kausap ko si tatay. Sobrang bigat ng loob ko noon. Kaya sa totoo lang, pabor pa sa akin na pinaalis nila ako. Mabigat sa dibdib habang nagbabalot ako ng gamit. Ni ang nanay ko ay walang pakialam sa akin. Pero may parte sa akin na nagsasabing, tama ang ginagawa ko. Lalo na nang makita ko ang mga mukha ng tao sa bahay, naaalala ko kung paano nila ako tratuhin, kung paano nila ako hindi nakikita, at kung paano nila ako palaging pinapabayaan. Tama lang. Dapat ko na talaga silang iwan. Hindi ko na kailangang maghintay ng tamang oras dahil anumang oras ay tamang oras para umalis. Lalo na ngayon, kaya ko na. Kahit wala na ako sa poder nila, ramdam ko pa rin ang pangmamaliit nila sa akin. Dahil tuwing nakikita ako ng mga tao sa bayan, nagtataka sila. Bakit daw ako ang magaling dumiskarte at magaling sa negosyo? Samantalang ako raw ang anak na hindi pinag-aral. Samantalang ang mga kapatid ko na pumapasok sa eskwela, wala pa ring nararating at wala ring napapatunayan sa paaralan. Napapangiti na lang ako at iniisip ko, marahil tama sila. Pero isinantabi ko muna ang bigat na naramdaman ko tungkol sa pamilya ko. Mas natuon ang atensyon ko kay Lolo Fred. Sobrang tanda na niya at unti-unti nang bumibigay ang katawan. Dumating pa sa punto na hindi na siya makatayo at ako na lang ang nag-aasikaso sa kanya. At sa totoo lang, sobrang buo sa loob ko ang ganon. Gustong gusto ko siyang alagaan. Ayaw ko makita siyang nahihirapan. Kaya pa naman niyang tumayo paminsan-minsan. Pero ako na ang nagsabi na mahiga na lang siya. Mag-ipon ng lakas at huwag pilitin ang sarili. Dahil alam ko, ako ang magiging pinakamalungkot na tao sa mundo kung mawawala siya sa akin. Isang hapon iyon. Isang hapon na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Nagbabadya ang malakas na ulan. At dahil sanay na kami sa dalampasigan, may sarili kaming paraan ng paghahanda. Hindi naman kami kinakabahan. Bihira lang ang kapahamakan dito sa Palawan. Una-una kong ginawa ay isinilong ang mga pinatuyo naming isda. Unti-unting umaambon at mabilis lumakas ang ambon na para bang nagmamadaling maging ulan. Doon may nakita ako. Isang batang hindi ko kilala. Batang lalaki. Gusgusin, takot na takot habang humahampas ang hangin. Tinawag ko siya at agad naman siyang lumapit. Tinitigan ko pa siya. Naawa ako. Parang nakita ko ang sarili ko nang maliit pa. Walang nag-aalaga, walang nag-aaruga, at walang nagmamalasakit. Kaya hindi na ako nag-isip na pinatuloy ko siya sa bahay namin ni Lolo Fred. Takot na takot pa ang batang iyon at pati pag-iyak niya ay ramdam namin. Nang tanungin ko ang pangalan niya, sinabi niyang Kiko. Hindi niya matandaan kung saan siya nanggaling. Basta, nang magising siya, nandoon na siya sa lugar namin. Naawa kami baka biktima siya ng pang-aabuso. Kaya pati si Lolo Fred, hindi nagdalawang isip na tulungan siya at alagaan namin. Habang nananalasa ang malakas na ulan, nililinis namin siya at pinapakain. Patuloy naming kinakausap.
Nagbabaka-sakali na baka may maalala siya. Pero wala talaga. Tulala lang siya at parang may iniisip na malalim. Sa bawat sandali namin sa kanya, pilit niyang sinusubukang alalahanin kung saan siya nanggaling. Pero ginawa pa rin namin ni Lolo Fred ang tama. Nang matapos ang ulan at sumikat muli ang araw, unang ginawa namin ay ipagtanong ang bata. Lumakad-lakad kami sa mga kabayanan. Nagtatanong kung may nakakakilala sa kanya. Subalit, kahit saan kami pumunta sa Palawan, wala talagang kumukuha sa kanya. Kaya doon na ginawa namin ang mabigat na desisyon ni Lolo Fred. Kaysa mapunta ang bata sa ibang tao at mapahamak, kami na lamang ang mag-aalaga sa kanya. Nang tanungin namin si Keiko kung ayos lang ba sa kanya, ay sobrang saya niya. Hindi pa nga ako makapaniwala nang tawagin niya akong papa. At dahil masyado nang mahina si Lolo Fred para mag-aruga ng bata, ako na lang ang nagdadala kay Kiko kahit saan kami pumunta. Unti-unti, mas lalo ko siyang nakilala. Para talaga siyang ako nung bata pa ako na sobrang inosente. Halos kilalanin na ng mga tao at mga parokyano namin ni Lolo Fred na anak ko ang batang iyon. Ako naman, oo, kahit minsan hindi ko tinanggi. Lagi kong sinasabi kapag may magtatanong, ay anak ko siya. Marami ang hindi naniniwala dahil alam nilang wala akong sariling anak at wala akong asawa. Alam nilang ampon ko lang si Kiko. Pero ayos lang. Dahil binabati rin naman nila ang bata tuwing nakikita. Lalo na kapag nagdadala ako ng mga tuyo at daing. Nabalitaan din ng pamilya ko ang tungkol kay Kiko. Kaya hindi na ako nagulat nang lumapit sa akin si tatay. At narinig ko na naman ang mga kung ano-anong pang-iinsulto na ibinabato niya sa akin. Ikaw ba talaga nasisira ng ulo mo, Renato? Alam mo naman sa sarili mo na alam ng mga tao dito na anak kita. At ngayon, malalaman ko ba na may inaampon ka? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Anong klase ng pagpapalaki ang ginawa ko sa'yo? Na hindi ka man lang gumawa ng sarili mong pamilya, kundi mas pinili mong mag-ampon ng batang gusgusin. Anong klase ka ba naman? Bakit nyo na naman ako pinapakialaman, tay? Wala naman akong inaasa sa inyo Hindi rin ako humihingi ng tulong kahit kanino para maitaguyod ko si Kiko. Ano bang problema nyo kung nag-ampon ako ng bata? At pakiusap, tay. Huwag nyo nang ipagsigawan na ampon ko siya. Tinuturing kong anak si Kiko. Kaya wala kayong karapatang pagsalitaan siya ng tulad ng paraan ng pagtrato nyo sa akin noon. Hindi mo na nga kami matulungan, nagdagdag ka pa ng pabigat sa buhay mo. Sige, piliin mo yung batang yan. Pero sinasabi ko sa iyo, Renato, hindi tatanggapin ng pamilya natin ang ampon mo. Sinusukat, sinusumpa ko pa nga siya. Dahil mas pinili mo siya ang makinabang sa negosyo mo kaysa ang mga tao sa bahay kung saan ka nagmula. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Hindi naman namin kailangan ng aprobasyon mo, tay. Mula nang pinaalis mo ako sa bahay, tinakwil mo na rin ako. Kaya wala ka ng karapatang pakialaman ang mga desisyon ko. Pabayaan mo na ako, tay. Bigyan mo na ako ng kapayapaan. Tinalikuran ko na si tatay noon. Ayaw ko na makarinig ng kahit ano pa mula sa kanya. Sobrang nasasaktan ako sa mga salitang binibitawan niya. Lalo na yung tungkol kay Kiko. Ayaw kong marinig pa ni Kiko ang mga sinasabi niya. Mahal na mahal ko ang bata. Siya ang nagbibigay ng kulay sa buhay namin ni Lolo Fred. At kitang-kita ko kung gaano kasaya si Kiko sa piling namin. Kung gaano kagaan ang buhay niya rito. Kaya kahit kailan, hindi ko siya nakita bilang pabigat. Sa totoo lang, parang siya pang swerte namin. Dahil mula nang dumating siya, mas lalong lumago ang negosyo namin ni Lolo. Sa pamamalagi ni Kiko sa amin, palagi ko rin siyang inoobserbahan.
Gusto kong kabisaduhin siya para maibigay ko sa kanya ang trato at atensyon na karapat-dapat para sa kanya. Napansin ko na kaya niyang maglaro mag-isa at maglibang sa sarili niya. Medyo naguguluhan lang ako minsan kasi nagsasalita siya na parang may kausap talaga. Pero iniisip ko, normal lamang iyon sa mga bata. Binibigyan namin siya ng mga laruan at madalas din namin siyang dinadala sa dalampasigan para maglaro sa dagat. Sa pangkalahatan, hindi namin siya pinapabayaan at lagi naming binibigyan ng oras. Pero may mga pagkakataon talaga na parang may kausap siya na hindi namin nakikita. Kiko, sino ba yung kinakausap mo minsan? Parang palagi kang may kakwentuhan eh. May kalaro ka ba? At sino siya? Sila po papa. Mga kaibigan ko po yung mga engkanto. Nakatira daw po sila malapit dito sa dalampasigan. Diyan po sa malalaking bato at puno. Natutuwa daw kasi sila sa akin. Tsaka sabi nila, dahil mabait daw ako at mabait ka rin po, tutulungan daw po nila tayo para yumaman. Gusto ko pong yumaman papa, para makabili ako ng maraming laruan at para makasakay ng maraming bangka. Ikaw talagang bata ka. Napakapasaway mo. Kung ano-ano ang naiisip mo, no? Sige, gusto ko rin yumaman. Pag yumaman na tayo, huwag kang mag-alala. Ang una kong bibilhin natin ay mga laruan mo. Tapos, bibilhin natin ang maraming bangka. Talaga po, Papa? Hindi na po ako makapag-antay. Sana po, yumaman na talaga tayo. Sana magkaroon tayo ng maraming pera para mapagamot natin si Lolo Fred, para makasama pa natin siya ng matagal. Kaya nga anak pangarap ko rin yan. Makahanap tayo ng gamot para sa sakit ni Lolo Fred. Kasi kahit ako, ayaw ko makasama lang ng maikling panahon si Lolo. Gusto ko, kasama pa rin natin siya hanggang sa araw na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko pang mauna kaysa sa kanya Kasi pakaramdam ko, kapag nawala sa akin ang Lolo Fred mo, hindi ko kakayanin. Huwag ka pong mag-alala, Papa. Sasabihin ko po yan sa mga kaibigan kong engkanto. May mga powers po sila at kaya raw po nilang tulungan tayo. Hihilingin ko sa kanila na pagalangin si Lolo Fred para maging malakas pa siya at makasama natin ng matagal. At para kapag yumaman na tayo, kasama pa rin natin si Lolo. Mararanasan niya pa ang ganda at masayang buhay, di ba? Napapangiti na lang ako sa mga sinasabi ng anak ko. Siyempre, nakakaluwag ng dibdib na marinig na pareho kami ng hangarin para kay Lola Fred. At natutuwa rin ako na gusto niyang umunlad kami sa buhay. Pwede pala talaga yon na mangarap ka ng mataas. Kahit ang tanging alam mo lang ay mahal ka na ng mga taong nasa paligid mo. Akala ko kasi hindi mo naiisipin ang malalaking pangarap kapag kontento ka na sa kung ano ang meron ka. Sa akin kasi, akala ko ang mga katulad ko lang na naaapi ang mas may motibasyong umunlad. Pero aaminin ko, medyo kinikilabutan pa rin ako kapag binabanggit niya ang tungkol sa mga engkanto. Napapaisip nga ako nun kung totoo kaya yon o parte lang ng imahinasyon ng bata. Pero ano man ang totoo, ang mahalaga sa akin ay hindi magkakasakit si Kiko at hindi siya mapapahamak ng mga engkantong sinasabi niya. Hanggat ligtas ang anak ko, mas pinipili kong maniwala na wala siyang dapat katakutan. May mga araw na naririnig ko si Lolo Fred at si Kiko na nag-uusap tungkol sa mga engkanto. Parang nagkukwento si Kiko sa Lolo tungkol sa mga sinasabi niyang kaibigan at si Lolo naman ay tahimik na nakikinig. Hindi ko gaanong nauunawaan ang pinag-uusapan nila
pero palagi kong naririnig ang salitang engkanto. Iniisip ko na lang minsan na baka nakikisabay lang si Lolo sa bata. Dahil gusto niya ang mga ganitong pag-uusap. Gustong gusto ni Lolo kapag dumadaldal si Kiko. Madalas na rin akong magduda. Kasi baka totoo nga ang sinasabi ng anak ko. May mga bagay kasi siyang ginagawa na hindi normal para sa isang bata. Parang may kahawak siya sa kamay, may kaakbay siya, may inaabutan o inaabot siyang mga gamit at laruan. Siguro hindi ko lang nakikita. Basta mga kilos niya, ramdam mo na may kasama siya. May nahahawakan, may nakakausap, kahit hindi iyon nakikita ng mga mata ko. Hanggang sa hindi ko na natiis, kinausap ko na talaga si Lolo Fred. Kasi alam kong mauunawaan niya ako. At sigurado rin akong may bahagyang pagdududa siya sa mga nangyayari. Imposible namang hindi siya mapaisip. Lalo na't palaging nakikipag-usap kay Kiko tungkol sa mga engkantong binabanggit niya. Unti-unti rin akong nakakaramdam ng pagkakaalarma. Kung hindi man sa espiritual na paraan, baka naman nasisiraan na lang ng ulo ang anak ko. Normal lang naman na maramdaman ko iyon bilang magulang ni Kiko. Nauunawaan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan, Renato. Pero alam mo naman kung gaano kalakas ang imahinasyon ng bata. Kaya nga sinasakyan ko lang yung apo ko. Kasi natutuwa ako sa kanya kapag nagkukwento. Pero kagaya mo, may duda din naman ako. Lalo na't hindi pa rin natin alam hanggang ngayon kung saan talaga nagmula ang batang yon. Dahil bigla lang naman siyang sumulpot sa atin. Nag-aalala lang ako, Lolo. Baka sadyang bukas lang ang ikatlong mata ni Kiko. Kaya kung ano-anong nakikita at nakakalaro niya, hindi naman sana siya mapahamak ng mga iyon, di ba? Kasi kung sakaling may mangyari sa anak ko dahil sa mga engkantong binabanggit niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Wala rin naman akong kakilalang malalapitan eh. Hindi kasi ako lumaki sa ganitong mundo, di ba? Bata pa si Kiko, kaya lapitin talaga siya ng mga ganyan. Kapag nilagnat ang anak mo, doon ka dapat kabahan. Dahil baka inunti-unti na siyang kunin. Pero habang ganyan siya kabibo, masigla, at puro magagandang sinasabi tungkol sa mga engkanto, at lalo na't parang pinagkakalauban pa kayo ng swerte, wala ka munang dapat na ikabahala. Alam mo, sa atin lang to ha. Pero hula ko lang yan. Ikaw ba, Lo? Ano sa tingin mo? Kasi hindi ko rin alam eh. Kaya nga sa'yo ako nakipag-usap. Gusto ko sanang marinig ang totoo mong opinyon. Sa tingin ko lang naman, dahil hindi natin mahanap ang mga magulang niya, hindi kaya anak ng engkanto si Kiko. Alam mo, Renato, ang tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo. Ang dami ko nang napagdaanan dito sa dalampasigan. Marami na rin akong nasaksihan tungkol sa mga engkanto. Kaya nga kung ano-anong bali-balita ang kumakalat, diba? Kesyo may mga kaibigan daw akong engkanto, kaya raw umaasenso ako kahit mag-isa. Kahit ang totoo, hindi naman talaga ako asensado sa buhay. Pwede ba yun, Lo? Manganak ng tawang engkanto, tapos pabayaan sa mundo natin? Malabo naman ata ang ganun. Pwede yun. Nangyayari yun kapag nakakabuntis ng mortal ang engkanto. O kaya ay sinasadya nilang ipadala ang bata na yon sa mundo natin. Dahil may nais silang baguhin na buhay. Hula ko lang naman yon. Pero kung ganun nga ang kapalaran natin kay Kiko, mainam na isekreto natin sa batang pinagmulan niya at mas lalo natin siyang alagaan. Huwag natin siyang hahayaan na maligaw ang landas. Imposible naman ata ang ganun, Lo. Pero kung totoo nga,
wala naman tayong magagawa doon. Kahit gaano ko pa pagdudahan ang anak ko, mas pinili kong ibaling ang isip ko sa pagpapalago ng negosyo. Inaral ko rin ang paggawa ng bagoong at nagsimula na akong magplano ng pagpapatayo ng sarili naming pwesto sa palengke para magtinda. Yun na lang ang naging abala ko tuwing umaga. Bukod sa pag-aalaga kay Kiko at pakikipagkwentuhan kay Lolo Fred, dahil palagi akong busy, unti-unti ring nabawasan ang mga iniisip ko. Wala na akong ibang nararamdaman noon, kundi puro pagpupursige. Ang tatay ko naman, kilala ko na ang ugali niya. Ganoon na talaga siya at wala na akong magagawa pa doon. Kahit saan ako magpunta, may mga taong nagsasabi sa akin na kung ano-anong paninira ang ikinakalat niya tungkol sa akin. Ano pa nga bang aasahan ko sa kanya, di ba? Kaya nagkikibat balikat na lamang ako. Iniisip ko na lang na palipasin na lang ang mga ganong bagay. Dahil kapag iniintindi ko pa, baka mawala lang ako sa tamang pag-iisip. At ang mas masakit, pati si Kiko, dinadamay niya. Harap-harapan niyang sinasabi sa akin na sinusumpa niya ang ampon ko. At sinasabi rin niya yon sa lahat ng nakakasalamuhan niya. Para bang kinukondena niya ang pagkakaroon ko ng bagong tao sa buhay ko. Na para bang wala akong karapatang magmahal o magbigay ng tahanan sa iba. Hindi na ako nagsasalita ng masama tungkol sa kanila noon. Ang tanging hinihiling ko na lang ay sana makatagpo rin sila ng mga taong kagaya nila. Yung tratuhin din sila ng pareho kung paano nila trinato ang ibang tao. Lalo na ako, na sarili naman nilang anak. Pero pinili pa rin nilang itakwil dahil sa kasarian ko. Ayoko talagang mangyari na lapitan nila si Kiko at apihin ang bata. Kasi kapag nangyari yon, pakiramdam ko, hindi ko na sila kayang patawarin. Araw-araw kong hinihiling na wag sanang umabot doon. Pero dahil nga gano'n na talaga ang ugali ng pamilya ko, ginawa pa rin nilang nanghimasok pa rin sila. Isang araw, umuwi si Kiko galing sa paglalaro sa dalampasigan. Takot na takot siyang nanginginig, umiiyak at hindi makatingin ng diretso. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya na may isang matandang lalaki raw na lumapit sa kanya. Minura siya, tinawag siyang malas, at kung ano-ano pang masasakit na salitang hindi dapat marinig, lalo na sa isang bata. Nang ipinaliwanag niya sa akin ang itsura, syempre, iisang tao kaagad ang pumasok sa isip ko. Ang tatay ko. Doon ako napuno. Sobrang galit na galit akong sumugod sa dati kong bahay. Sa bahay na kinalakihan ko. Sa bahay ng pamilyang siyang mismong nagpalaki sa akin. At siya ring unang nagtakwil sa pagkatao ko. Ano bang klase kang amatay? Lumayo na nga ako sa inyo dahil ayaw ko nang mangimasok sa buhay niyo. At dapat alam niyo yon. Sana ginagaya niyo rin ako na iniiwan niyo akong payapa. Anong karapatan mong pagsalitaan ng kung ano-ano ang anak kong si Kiko? Hindi mo nga siya kilala, di ba? Ni hindi niya alam na tatay kita na dapat nga tinatawag kanyang lolo. Pero alam kong ayaw mo rin yung mangyari. At totoo lang, ayaw ko din. Ayaw ko makilala kayo ng bata. Pero bakit kayo ang kusang lumalapit? Bakit kayo ang nanghihimasok? Lubayan niyo na si Kiko. Lubayan niyo ang anak ko. Kung di ka ba naman kasi tanga, Kiko? Di ba nga sinasabi ko na sa'yo, alam ng mga tao na anak kita. Kaya iniisip din nila, apo ko yung ampon mo. Hindi nga, di ba? Alam mo ba kung paano nila pinag-uusapan yung batang iyon sa dalampasigan? Baliw daw siya, nagsasalitang mag-isa. Pero sa palagay ko, engkanto ang mga kausap niyang anak mo.
Kaya umaasenso kayo sa buhay. Napakadamot mo talaga, Renato. Sinabi ko sa'yo, tumulong ka sa amin. Pero anong ginagawa mo ha? Mas pinili mo pang gumamit ng batang iyon para makipag-usap sa mga engkanto. Para biyayaan ka ng swerte. Kapal talaga ng mukha mo. Swerte man ako o hindi, tay, wala na kayong pakialam. Sanay naman kayong wala talaga kayong pakialam sa akin, hindi ba? Ngayon na kahit papano umaasenso ako, bigla kang magpaparamdam at manggugulo. Hindi naman yata tama yon. Mula nang umalis ako sa bahay na to, hindi na kita tinitignan bilang tatay ko. Kaya wala kang karapatang pangguluhin ang buhay ko. Pinili kong lumayo dahil ayaw ko na kayong makita pa. At sana noon pa man, naiintindihan mo na kung bakit, ay. At ngayon, gusto mong gamitin ang pagiging ama mo para mangialam. Hindi pwede. Hindi lisensya ang dugo mo para guluhin mo kami. Magmamalaki ka na naman, Renato. Sige lang, pero tandaan mo to. Yung mga engkanto na yan, patatalsikin ka rin balang araw. Hindi sila tutulong nang wala silang hinihinging kapalit. May kabayaran yon. May isusuko ka rin. At pag dumating ang araw na yon, sila mismo ang uubos sa lahat ng meron ka. Umalis ka na. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Nang makita ko ang mga kapatid ko na nagsisilipan mula sa loob ng mga matang puno ng panlalait, panghusga, at kung ano-anong galit na hindi ko naman kailanman inutang, parang lalo pang nanikip ang dibdib ko. Pati ang iba pa naming mga kamag-anak, nakatingin sa akin na para bang ako ang salot na sumira sa pangalan ng pamilya. Kaya tumalikod na lang ako. Wala na akong sinabi. Wala na akong nilingon. Basta umalis na lang ako. Dire-diretso. Para hindi nila makita kung gaano ako pumutok sa loob. Noong marating ko ang bahay namin ni Lolo Fred, nakita ko si Kiko sa tarangkahan. Nakatingin siya sa akin. Halatang naghihintay at nag-aalala. Paglapit ko sa kanya, kaagad niya akong niyakap. Lahat ng sama at takot sa mukha ko ay parang nawala. Niyakap ko rin ang anak ko ng maigpit at saka binuhat sa dibdib ko. Sinabi ko sa kanya na wag na siyang lalapit sa kahit sinong tao, maliban sa amin. Papa, wag ka nang mag-alala. Wag na tayong gumanti, sabi ng mga kaibigan kong engkanto. Sila na daw ang bahala magparusa sa matandang iyon. Pero Papa, sino ba talaga yung matanda? Bakit kumikilo siya na parang kilala mo siya? Ano ba siya? Huwag mo nang isipin kung sino ang matandang yon. Ang mahalaga, wala kang dapat pagkitiwalaan dito sa bayan. Maliban sa amin ng Lolo Fred mo. At sa mga taong nakikita mong kausap namin. Kapag nakita mo ulit na lumalapit sa iyo ang matandang yon, umiwas ka kaagad. At magsumbong ka sa akin. Hindi ko na mapapatawad ang taong yon kapag sinubukan pa niyang lapitan ka ulit. Hindi ko alam kung ano na ang magagawa ko sa kanya. Galit na galit din po ang mga kaibigan kong engkanto doon pa. Gustong gusto nilang parusahan ang matanda. Pinag-iisipan pa nila kung anong parusa ang gagawin. Pero sabi nila Papa, kapag pinarusahan daw nila yon, yayaman na daw tayo. Pero hindi po namin alam kung bakit. Pero parang magiging kabayaran daw ang kamalasan sa buhay ng matanda para sa swerte na matatamasa natin. Anak, may itatanong lang si Papa. Yung mga engkanto na sinasabi mo, kailan mo na sila nakita? Mula ba nung nakita ka namin sa dalampasigan? Kasama mo na ba sila noon? Opo, Papa. Sila nga ang nagturo sa akin na dito sa bahay niyo ako lumapit. Wala po talaga ako maalala nung una. Sila lang ang kasama ko at kalaro ko noon. Pero hindi naman sila nagkamali ng tinuro. Kasi dito pala ako dapat. Kasi sobrang mahal niyo ako ni Lolo Fred. At gaya niyo, mahal din ako ng mga engkanto, Papa. Ayaw na ayaw nilang may nananakit
o nagmamaltrato sa akin. Kaya nga po galit na galit sila doon sa matandang lumapit sa akin eh. Ano bang itsura ng mga engkanto na yan? Anong mga uri sila? At diba sabi mo, mababait sila? Bakit hindi sila nagpapakita sa amin ni Lolo Fred? Sabi nila sa akin, Papa, mga engkanto daw sila na tagapangalaga ng kalikasan. Marami raw silang binabantayan dito sa mundo natin. At isa rin sila sa mga tagaprotekta ng lugar natin. Gusto lang talaga nilang bantayan ako. Marami na silang naitulong sa atin. Sabi nila, maraming galit kay Lolo Fred sa mga taga-baryo. Tapos kung ano-anong masasakit na sinasabi sa kanya na nagiging malas. Pero tinataboy daw ng mga engkanto ang lahat ng iyon. Pati sa'yo rin daw, Papa. Sige anak. Okay lang sa akin na nakikipagkaibigan ka sa kanila ha. Basta ang mahalaga, hindi ka nila sasaktan. Kahit hindi na nila tayo bigyan ng swerte, ayos lang sa akin. Ang gusto ko lang, bantayan ka nila kapag abala kami ni Lolo Fred sa negosyo. Noong medyo malinaw na sa utak ko at nakalimutan ko na ang gulo ng tatay ko, nag-asikaso ako ng mga isda at paggawa ng bagoong. Abala ako sa paggawa, pagluto at paglalagay ng mga sangkap at iba pang mga kailangan. Nang may biglang may tumawag mula sa labas, ang isa sa mga kapitbahay namin. May handa raw na pwesto sa palengke para sa amin. At bukas na raw, pwede na kaming magsimulang magtinda. Sobrang saya ko noon, kasi sobrang hirap talagang humanap ng pwesto sa palengke. Akala namin, matatagalan pa bago ito makuha. Kaya mas lalo akong naging masigasig sa paggawa ng mga produkto ko, para marami kaming mailagay at maipakita sa pwesto kinabukasan. Tumulong din si Kiko sa akin. At si Lolo Fred naman, kahit nakaupo lang, sobrang saya niya sa gilid. Nakangiti at pinagmamasdan ang lahat ng ginagawa namin. Sobrang pagod namin ni Kiko at ni Lolo Fred kasi ang dami naming nagawa. Kaya pagdating ng hapon, nagmerienda kami ng masarap. Pagkatapos, isinilong namin ang mga tuyo at daing na pwede nang hanguin para maibenta kinabukasan. Buo ang loob namin noon at habang isinasalansan sa lagayan ang mga pinatuyong isda at mga balde ng bagoong, nanalangin pa kami. Nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagod na naibalik sa amin. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Tawang-tawa si Kiko. Nagtatatalon at nagyayakap sa akin. Gustong-gusto niya akong tulungan buhati ng mga balde para makapunta na kaagad kami sa palengke. Tawang-tawa rin ako noon sa anak ko kasi antok na antok pa ako. Pero siya ay ganadong ganado. Sabay kaming lumabas sa kwarto at pareho kaming nagulantang sa nakita namin sa pintuan. Si Lolo Fred, nakatayo na at nagtitimpla ng kape. Nakangiti sa amin. Para bang mahuhulog ang puso ko sa saya. Hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang, napaka-imposible para sa akin na muling makatayo si Lolo Fred ng ganoon. Diretso at buong lakas. Parang hindi niya naranasan ng sakit at hindi rin siya nabaldado. Tinanong ko siya kung paano nangyari iyon. Paano siya nakatayo at bakit parang biglaan lang. Hindi talaga ako makapaniwala. Sabi pa ni Lolo, nagkaroon daw siya ng panaginip. May bumubulong sa kanya na, paggising mo, tumayo ka at maglakad. Ganoon daw. Nung una hindi pa siya makapaniwala, pero sinubukan pa rin niya. Paggising niya, unti-unti niyang itinayo ang mga paa niya. Hindi na siya nanginginig. Naitapak na niya ng balanse ang kanyang paa at nakatayo ng diretso. Pagkatapos sinubukan niyang kumilos at nag-init siya ng tubig.
pero hindi niya naramdaman ang kirot o pangangalay sa paa niya at parang normal na ulit. Mas komportable daw siya kumpara dati. Sabi pa nga ni Lolo Fred, parang bumata siya muli. Pinalakad ko pa siya ng paulit-ulit, pabalik-balik, paikot-ikot, at pagewang-gewang. Halos patakbuhin ko na nga si Lolo Fred para lang makumbinsi ako. Si Kiko naman ay tuwang-tuwa sa pinaggagawa namin. Lagi niyang sinasabi dahil daw iyon sa mga kaibigan niyang engkanto. Mapapatawa na lang kami ni Lolo. Masaya din kami kasi indikasyon iyon na makakasama siya sa unang araw ng pagtitinda namin sa palengke. Isang pangarap ni Lolo Fred iyon. Kaya naman dali-dali na rin naming inaayos ang mga dapat naming dalhin papunta sa pwesto. Mabilis lang naming natapos ang paglalatag ng bagoong at na mga pinatuyong isda. Marami rin ang nakakakilala sa amin at bumabati sa amin sa palengke. Sobrang saya ni Kiko kasi marami ang pumapansin sa kanya. Kami naman masaya rin kami na nakikita siyang nakakapaglaro doon. Dumagsa ang mga tao at napakaraming bumili sa amin agad. Marami ang nagpupunta sa pwesto namin para lang makipagkwentuhan. At habang nakikipag-usap sila, tuloy-tuloy pa rin ang pagbili ng mga tao. May isa pang ang nagdala ng mangga at doon mismo sa harapan namin sinubukan ang bagoong. Sarap na sarap siya kahit hindi na niluluto ito. Pagkatapos tumikim, ang dami niyang binili. Halos mapuno ang dala niyang supot. Karamihan sa mga bumisbisita sa amin ay mga kababaryo rin. Kaya mas naging magaan at masaya ang unang araw namin sa palengke. At alam na namin pag-uwi ng mga tao sa baryo, siguradong pag-uusapan ang bagoong at tuyo namin. Kaya inaasahan na namin na mas marami pa ang dadagsa kinabukasan. Ang dami naming inalatag noong umaga. Akala namin aabutan pa ng kinabukasan ang ibang paninda. Pero ayon, naubos din lahat dahil sa sobrang dami ng taong sumubok at bumili. Pauwi na kami noon, pagod pero tuwang-tuwa. At kahit nasa daan na kami, may mga humahabol pa at nagtatanong kung meron pa ba. Gustuhin man naming pagbigyan, pero wala na talaga. Pagkarating pa nga namin sa bahay, may kumakatok pa na paulit-ulit. Hanggang 5 ata ang pumunta. Umaasang may maibebenta pa kami. Pero wala na talaga. Kasi hindi pa masyadong tuyo ang iba. Nangako tuloy ako sa sarili ko na bukas na mas dadamihan ko na ang gagawin. Mas pagbubutihin ko pa. At maglibot-libot ako para umangkat ng mga tuyo sa kabila. Hanggang sa dumidilim na, may narinig kaming isang katok hindi tulad ng mga nauna. Pero parang kailangan talagang pansinin. Kaya kaagad akong lumabas para silipin. Pagkabukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita ang kapitbahay namin noong nakatira pa ako sa poder ng tatay ko. Malungkot ang mukha niya. Parang may mabigat na dala. Kaya agad ko siyang kinausap. Ridato, alam mo na bang nangyari? Yung tatay mo, kasama yung kuya mo kaninang umaga sa laot. Na-aksidente sila. May nakabungguan daw silang bangka. Imposible raw mangyari. Sabay na mga nakakita. Pero nangyari pa rin. Critical sila Renato. Pareho silang nasa ospital. Parehong nagpapagaling. Pero hindi maganda ang lagay. Gusto ko lang malaman mo. Mukhang yatang wala ka talagang alam. Hindi ko nga po alam, Chong eh. Kailan pa po? At anong oras nangyari? At saang ospital po sila dinala? Nasa Coron District Hospital daw sila. Nag-aagaw buhay ang dalawa. Pero sabi, malaki naman ang tsansa nilang mabuhay. Narinig ko kasi doon. Gusto talaga ng mga kamag-anak ninyo na malaman mo. Kaso, walang may naglakas loob na pumunta dito. Kaya ako na lang ang nagpunta.
Siyempre, tatay mo pa rin yon at kuya mo pa. Ang naiwan lang daw sa bahay ninyo ang nanay mo at mga kapatid mong babae. Kasi abala sila sa paghahanap ng pera para malagyan ng bantay yung dalawa. Kaya wala raw talagang nakabantay sa ospital. Sige po, Chong. Kaya na nila yon. Hindi na nila kailangan ng tulong ko. Hindi rin naman ako tutulong at siguradong hindi rin tatanggapin ng tatay ko ang kahit na anong tulong na manggagaling sa akin. At kung makikialam pa ako roon, baka ang anak ko pa ang mapahamak. Siya pa ang mawala ng bantay. Sabihin mo na lang sa kanila na isasama ko sila sa mga dasal ko. Yun lang ang may tutulong ko sa ngayon. Lalo na't alam niya namang may sinisimulan akong negosyo na kailangan ko talagang tutukan. Tumango na lang ang kapitbahay namin. Dahil totoo naman, yun lang talaga ang kaya ko. Gustuhin ko mang tumulong, kahit labag sa loob ko na parang tinaboy ko ang lalaki. Alam ko naman ang nais lang niya ay puntahan ko ang ama at kuya ko. Pero mas pinili kong unahin kung ano ang para sa amin. Nandiyan si Kiko, lumalaki, at dumarami ang pangangailangan niya. Alam kong maraming manghuhusga sa akin. Pasensya na po kung ganun talaga ako. Ang hirap lang talaga lumaki sa pamilya na parang hindi ka tinuturing na anak. Na parang basura talaga ang tingin sa'yo. Siguro nagkakaganito ako na may ganito akong pride dahil lang din sa karanasan ko. Sana naman ay huwag ninyo agad ako husgahan. Napabuntong hininga na lang ako bago ako bumalik sa pag-aasikaso ng mga isda. Yung gagawin kong bagoong para maibenta sa susunod na araw. Hindi ko binanggit kay Lolo Fred ang nabalitaan ko. Naisip kong sarilihin muna. Pero habang abala ako, hindi ko maiwasang mapaisip at magtaka. Sa araw na iyon mismo, nakalakad si Lolo Fred. Parang isang himala at naging maayos ang lahat. Sa negosyo namin, nagkaroon kami ng kita sa palengke. Naubos ang paninda at dumami pa ang mga bumibili. Bigla akong napatingin kay Kiko. Nakatingin siya sa pader, parang may tinitignan. At doon ako unti-unting naniniwala. Hindi kaya tumutulong talaga sa amin ang mga kaibigan niyang engkanto. Baka pinarusahan nila ang tatay ko, kaya nangyari iyon sa kanila. Dahil sa lawak ng dagat, napakaliit ng tsansa na may makabanggaan na bangka. May kaunting kaba pa rin ako para sa kalagayan ni tatay at ni kuya. Pero siguro, mas mainam na pataasin ko ang pagtitiis ko para hindi lumaki ang ulo nila sa akin. Kaya kinabukasan, ipinagpatuloy namin ang negosyo. Sa dami na ng mga araw na dumaan, palala na at palaki na sa dami ng taong tumatangkilik sa aming negosyo. Lumipas ang 2 linggo at hindi na talaga namin kinaya ni Kiko at ni Lolo Fred ang lahat. Napilitan kaming kumuha ng mga tauhan. Doon ko nakita na talagang umuunlad ang aming pinaghirapan. Dagdag pa rito, mayroon na rin kaming sapat na pondo para mapalaki ang bahay ni Lolo Fred. Nagtuloy-tuloy ang swerte at pagpapala sa amin. Wala na kaming mahihiling pa. Lahat ng hinihingi ni Kiko, binibigay ko. Dahil itinuturing ko siya bilang swerte sa buhay namin. Ganoon ang sinasabi ng mga kapitbahay namin. Dahil dumating si Kiko sa buhay namin, nagsimula ang lahat ng magagandang pangyayari. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Ayan na. Nakalabas na pala ng ospital ang magaling kong tatay at si kuya. Naririnig ko na rin sa baryo namin na nandun na sila. Siyempre, imposibleng hindi makarating sa kanila ang balita na asinsado na kami. Lalo na't laman din ito ng tsismisan ng nanay ko.
Kaya hindi na ako magtataka kung sakaling pupunta na naman sa labas ng bahay namin ang tatay ko para magsalita ng kung ano-ano. Pero sa pagkakataong iyon, handa na ako. Hindi ko na siya haharapin. Dahil nakakahiya sa mga trabahador namin sa bahay, ipapakita ko na lang sa kanya na mas mahalaga sa akin ang paghahanap buhay kaysa sa pansinin ang walang kwentang opinyon niya. Papa, kung si lolo mo ang lolo mo, sino naman ang papa mo? Nasaan ang mama mo? At mayroon ka bang mga kapatid, Papa? Ano ang tawag sa kanila? Naririnig ko sa mga bata dito eh. Pinsan, mga pinsan, ganun. May mga pinsan pa ba ako, Papa? Kagaya ni Lolo Fred mo, mag-isa rin ako sa buhay. Wala akong ibang ganon. Wala kang makikilala sa kanila. Mas mabuti pa nga na hindi mo sila makilala eh. Kasi kahit ako, hindi ko rin sila kilala. Sa kanila ako lumaki, pero hindi kami nagkakilala. Palagi akong nagadistansya sa kanila. Kaya ngayon na may anak na ako, hindi ko ipinaparamdam sa'yo na malayo ka sa akin o malayo ako sa'yo. Lagi kitang binibigyan ng oras at inuuna kita. Sayang, gusto ko po sanang makilala sila. Kasi si lolo ko din sila. At lola ko din, di ba? Tapos yung mga kapatid mo, tito at tita ko din. Pero okay lang yun, Papa. Pag hindi na tayo masyadong abala, bibisitahin natin sila. Sigurado akong marami akong ikukwento sa kanila. Sige anak, may tamang panahon para dyan. Sa ngayon, maging abala ka na lang muna sa mga alaga mong engkanto, sa mga kaibigan mo. Sila na lang muna ang isipin mo sa ngayon dahil nakakasama mo naman sila. Tsaka na natin problemahin ang side ng pamilya ko, okay? Sige na, marami pa akong gagawin. Mamaya na lang ulit ah. Naaawa naman ako kay Kiko. Alam kong matagal pa ang panahon o baka hindi na nga madala ko siya sa bahay. Kasi sobrang liit ng tsansa na matanggap siya ng mga tao doon. Ako nga na sariling kadugo nila, pero hindi nila gusto. Paano pa kaya si Kiko, na hindi namin alam ang pinagmulan? Lalo na't naririnig ko ang masasakit na salita ng tatay ko. Nang makita kong nalilibang na si Kiko sa sarili niya, lumabas ako para magpasok ng mga pinatuyong isda. Sakto naman, tumahol ang mga aso. At isa sa mga trabahador namin ang lumapit at nagsabi na may naghahanap sa akin sa labas. Sanay naman ako na maraming naghahanap sa akin dahil sa aming mga produkto. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na buksan ang tarangkahan para makita kung sino iyon. At hindi ko inasahan na nakita ko ang kuya ko roon. Nakasaklay na siya. At sa balagay ko ay napuruhan ang hita niya. Ang mukha niya hindi na yung tipikal na parang mayabang o nagmamalaki. Parang maamo at kalmado na. Kaya nagtaka ako at hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kanyang pagdating. Bago ka magalit, Utoy, at bago mo maisip na ang kapal ng mukha ko para magpakita dito sa bahay ninyo, pakinggan mo muna sana ako. Si tatay, hindi na makalakad. Yung kalahating katawan niya, hindi na gumagana. Hindi na niya talaga maikilos pa. Malala ang nangyari sa amin sa bangka sa aksidente. Para paiksiin ko na lang, hindi ko alam kung anong nilalang ang nagkontrol ng bangka. Dahil sigurado akong hindi ako yon. Si tatay, gusto kanyang makita. Pakiramdam namin, nalalapit na ang kamatayan niya. At wala siyang ibang binabanggit kundi ang pangalan mo, Renato. Hinahanap lang naman ako ni tatay, kuya. Para hanggang sa huling hininga niya, masabihan naman niya ako ng kung ano-ano.
sakta ng damdamin ko at pahirapan ng dibdib ko sa sobrang sakit ng mga salita niya sa akin. Kay Kiko at pati kay Lolo Fred. Ayaw ko na. Hayaan mo na lang na mabawasan ang kasalanan niya bago siya mawala sa mundo. Mas mabuti nang wag na kaming magkita para hindi na siya makapagsalita ng ganong mga bagay. Para na rin sa aming dalawa. Sabihin mo sa kanya, hindi ka man lang ba makakaramdam ng pagsisisi kapag nabalitaan mong isang araw wala na si tatay at hindi na natin siya makakasama? Pakiusap Renato, pumunta ka. Sigurado ako na wala siyang sasabihin na masama sa'yo at sa anak-anakan mo. Gusto ka lang talaga niyang makausap dahil hindi na rin sigurado kung hanggang kailan siya mabubuhay. Kahit siya mismo, sumusuko na hindi na niya tinutulungan ang sarili niya. Wala kasi talaga kaming pera. Wala kaming pambili ng gamot. Walang-wala kami. Ikaw itong swerteng anak, diba? Ikaw itong meron. Hindi kami humihingi ng tulong sa'yo pero kung sakali lang na gusto mo pang mabuhay si tatay, baka pwedeng magbigay ka kung ayos lang sa'yo. Ano ba kasing ginawa niyo sa buhay? Kayo itong pinag-aral. Kayo itong binigyan ng lahat ng pangangailangan niyo. At ikaw itong tinuruan sa pagnenegosyo at pangingisda. Wala akong napalang aral sa pamilya natin. Lahat ng meron ako galing sa pagsisikap po at sa pagsisikap ni Lolo Fred. Ayaw kong pinaparamdam niyo sa akin na parang may obligasyon ako kahit wala naman talaga. Wala naman akong maisasagot sa iyo. Panalo ka. Oo. Wala talagang nangyari sa akin na bukasan namin ng mga kapatid natin. Masyado kaming nasanay na lagi kaming binibigyan. Kaya hindi kami nasanay na magsumikap sa buhay. Naisip kong muli, wala man lang kaming naiambag sa pag-oospital namin ni tatay. Wala kaming naitulong. Lalo na ako dahil isa ako sa nabagok at nabaldado. Alam mo kuya, pakiramdam ko, nahihirapan akong ibaba ang sarili ko sa inyo. Hindi ko pa rin kasi matanggap ang mga pinagsasabi ni tatay tungkol sa anak ko. Hindi ko anak-anakan si Kiko. Itinuring ko siyang tunay na anak. Hindi niyo mababago ang opinyon ko dahil ako ang nagpalaki sa batang yan. Ako ang umalalay sa kanya. Ako ang kinikilala niyang ama. Kaya anuman ang mangyari, hindi ko sila papayagang tawagin siyang anak-anakan ko. Isama mo siya, Renato. Huling pagkakataon na ito para sa pamilya natin. Kahit hindi mo pa kami tuluyang mapatawad, bigyan mo naman kami ng pagkakataon. Kahit ako nagsisisi na. Ayos lang basta humarap ka kay tatay bago mahuli ang lahat. Pag-iisipan ko muna kuya. Hindi ko pa kayang magdesisyon ng tama sa ngayon. Pupunta na lang ako sa bahay niyo kapag handa na ako. Naiintindihan ko, Renato. Naiintindihan ko ang sama ng loob mo dahil sa naging trato namin sa iyo. Kahit ako, nasaktan din pero dahil anak pa rin ako, wala naman akong pagpipilian noon kundi sundin sila. Lahat ang nangyari bago ka isinilang, lalo na nung lumabas ang mga kapatid nating babae. Ako ang palaging napagbubuntungan. Kaya nang lumabas ka at lumaki, ikaw ang naging tampulan ng galit nila. Hindi kita naipagtanggol dahil doon ko lang naramdaman na pinapahalagahan nila ako. Doon lang nila ako binigyan ng atensyon. Doon lang nila ako inalagaan. Alam mo ba, nung bata ako, palagi nila akong pinagbebintangan na may kausap daw akong engkanto na nagsusumbong daw ako para malasin sila. Pero kung tutuusin, may mga pagkakataon na sana oo, sana may kausap nga akong engkanto para maisumbong ko lahat ng ginagawa nila sa akin. Kaya siguro pati ikaw, binansagan ka nilang sineswerte dahil may mga engkanto ka. Hindi ko rin agad maintindihan. Pero sa totoo lang, alam ko sa sarili ko, magkapareho tayo ng pinagdaanan. Magkaiba tayo ng pinagdaanan, kuya, at hindi tayo magkaparehas. Nakaramdam ka ng pag-aalaga mula sa kanila, samantalang ako hindi. Lumaki ako na palagi nila akong tinataboy, kaya wag mong ikumpara ang pinagdadaanan mo sa pinagdadaanan ko.
At ang tungkol sa mga engkanto, ikaw lang ang makakasagot niyan. Ikaw ang nakakausap at nakakasama nila. Kaya siguro palagi kayong ganyan, banggitin ng pamilya. Pero hindi nila dapat inuulit-ulit iyon. Sagrado ang pagbanggit sa mga nilalang na iyon. At hindi iyon basta sinasama sa lahat ng usapan. Dito daw kasi sa baryo noon, lahat ng umaasenso at umuunlad, humihingi ng tulong sa mga engkanto at nakikipagkaibigan sa mga nilalang na iyon para magkaroon sila ng swerte at motibasyon. Hanggang ngayon, pinapaniwalaan pa rin ni nanay at ni tatay na nangyayari pa rin yun dito sa lugar natin. Lalo na nang malaman nila na nag-ampon ka ng bata, iniisip nila na gawa iyon ng engkanto. Kuya, wala na akong maipaliwanag dyan. Sige na, umuwi ka na. Huwag ka nang magtagal dito sa labas, lalo na sa ganyan mong kalagayan. Pupunta ako sa bahay kung ano man ang magiging desisyon ko pagkatapos kong pag-isipan ito. Baka makita ka pa kasi ng anak ko. Baka makita niya na ganyan ka at ipakilala mo pa ang sarili mo. Wala naman kaalam-alam si Kiko tungkol sa inyo. Hayaan niyo muna akong mag-isip dahil masyadong mabigat ang hinihingi niyong ipagawa sa akin. Pinanood ko kung paano tumalikod ang kuya ko. Sobrang hirap na hirap siyang maglakad at naaawa ako sa kanya. Hindi ko na rin maisip kung ano pang makikita ko o mararamdaman ko kapag hinarap ko ang tatay ko. Baka mas malala pa. Napapaisip talaga ako. Ang lala ng koneksyon ng mga engkanto sa buhay namin. Pero pinipili kong wag silang sisihin sa mga nangyari sa buhay ko. Kahit maraming nagsasabi sa paligid ko na ang mga engkanto talaga ang gumagalaw. Kinagabihan, sobrang pagod ang utak at isip ko. Napatingin ako sa anak kong katabi kong matulog sa aking kwarto. Mahimbing na ang tulog niya nun. Sobrang inosente ng muka. Hindi ko maiwasang maluha at mapangiti. Kaya ko palang magpakatatay. Kahit hindi ako nakadama ng kalinga mula sa isang ama. Maliban sa ipinadama sa akin ni Lolo Fred. Hanggang sa bigla na lang akong nakatulog. Unti-unti, napunta ako sa isang panaginip. Panaginip na nakakakita ako ng mga ordinaryong taong nilalang lang naman. Pero may kakaibang aura. Yung parang kagalang-galang at karapat dapat respetuhin. Nakikipag-usap ako sa kanila. Hindi malinaw ang pinag-uusapan namin. Pero alam kong magkakasundo kami sa panaginip na yon. Nasa iisang lugar kami. Tapos napakagaan ng pagkaramdam ko. Hanggang sa may isang salita akong natandaan. Isang diretsong pananalita. Sabi ng isa sa mga nilalang, "Puntahan mo ang tatay mo para matapos na ang paghihirap niya." Pagkatapos noon, unti-unti silang naglaho sa paningin ko. Bigla akong nagising. Saglit na saglit lang akong nanaginip. Subalit umaga na pala. Oras na pala para tumulong sa mga trabahador ko na pupunta sa palengke para magtinda. Tulala ako noon habang kumikilos. Hindi ako bumate sa mga nasa paligid ko at hindi ko magawang umiti. Hindi kaya pahiwatig iyon na puntahan ko ang tatay ko. Hanggang sa nakita ko si Kiko na nakaupo sa may bangketo at si Lolo Fred na nagkakape. Doon ko na talaga pinagtapat kay Lolo Fred ang mga nangyari. Maging siya ay hindi makapaniwala at medyo nakatanggap pa ako ng sermon. Kasi hindi ako nagsabi sa kanya. Pero ako, ayos lang. Kay Lolo Fred na mismo nang galing na puntahan ko ang tatay ko. Dahil insulto raw sa kanya kapag hindi ako pumunta. Dahil pinapaniwalaan ko naman daw na si Lolo Fred ang nagpalaki at naghubog sa akin. At kapag hindi ako pumunta doon, ibig sabihin, tinuruan ako ni Lolo Fred na hindi marunong lumingon sa pinanggagalingan. Sabi pa sa akin ni Lolo Fred, isama ko si Kiko.
Kung ano ang magiging trato nila kay Kiko sa pagpunta ko doon, yun ang magiging basihan ko. Kung ano pa ang magiging parte ng tunay kong pamilya sa mga susunod na taon o ganap ng buhay ko. Kaya naman ay sinunod ko siya. Hindi ako pumunta sa palengke nung araw na yon. Pinagbihis ko si Kiko at binitbit papunta sa bahay namin. Pagkarating doon, nakita ko ang tatay ko. Nakahiga sa papag, hinang-hina at sobrang payat. Nakatakip ng kumot ang katawan niya. Siguro malaki na ang pagkakapayat. Gulat na gulat ang mga ate ko nang makita nila ako. Gusto nilang lumapit, pero para bang hindi nila magawa. Nang makita ako ng tatay ko, parang lumiwanag ang kanyang mga mata. Parang masaya siyang nandun ako. Tapos, nakita niya si Kiko. Tinawag niya at niyakap. Hindi rin ako makapaniwala noon. At hindi ko naiwasang isipin na baka nagpapanggap lang siya. Kasi kaduda-duda ang ganoon. Ang nanay ko naman, nakangiti ng malumanay sa akin at patubig na ang mga mata. Parang inaantay kung ano ang sasabihin ko. Pero hindi pa ako nagsalita. Para bang nagkakailangan kami sa isa't isa. Tinitigan kong mabuti ang tatay ko at ang kalagayan niya. Mukha talagang malapit na siyang kumawala sa mundo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam talaga ako ng awa sa kanya. Aminado ako. Mas takot akong mawala si Lola Fred. Siya ang naging tatay ko sa lahat ng paraan. Pero hindi ko inasahan na mauuna pa palang mawala ang tunay kong ama. Para bang bigla akong naunahan ng panahon. Wala na akong oras para bumawi. Wala nang sapat na sandaling maibalik pa ang lahat. Kaya tumigil ako sa pag-iisip ng mga sama ng loob na dinadala ko. Tumingin ako sa kanya. Sa payat na katawan niyang halos kinakain na ng paghihirap. Sa mga matang tila pilit pang kumakapit sa mundong unti-unti nang humahagalpos. At tinanong ko na lang siya. Diretsong tanong mula sa isang anak na hindi sigurado sa nararamdaman. Ano bang maaari kong ibigay sa iyo na ikakasaya mo kahit wala ka na sa mundong ito? Ngumiti siya sa akin. Sa gitna ng hirap niyang huminga, sinabi niya ang huli niyang hiling. Bigyan ko raw ng hanap buhay at tulungan ko ang pamilya ko, si nanay at ang mga kapatid ko. Para sa akin, hindi iyon malaking bagay. Hindi ako nanghingi ng kapalit. Kaya ko. Kayang-kaya ko. Kahit hindi nila ako minahal noon. Hindi ko pa rin pahihintulutan na magutom sila. Hinawakan ko ang kamay niya. Marupok. Malamig. Parang unti-unti nang naglalaho sa pagitan ng mga daliri ko. Doon ko narinig ang paghikbi ng mga tao sa paligid. Si nanay, ang mga ate ko, maging ang ilang kapitbahay na nandoon. Lahat sila'y umiiyak. Ako lang ang hindi. Wala akong naramdaman na kahit ano, bukod sa awa. Awa para sa isang amang ngayon ko lang nakita kung gaano siya kahina. Kung gaano siya kaunti na lang ang oras. Sanay na akong hindi nila ako mahal. Sanay na akong kaya ko kahit mag-isa. Pero kahit ganun, nandoon pa rin ako. Nakatayo sa tabi niya. Nakahawak sa kamay niya. Umuwi agad ako pagkatapos nun dahil wala na akong panahon sa kadramahan. Lalo na't kinabukasan ay narinig kong binawian na ng buhay ang tatay ko. Sabi nila, parang inantay lang talaga ako noon na dumalaw. Sinagot ko ang lahat ng kailangan. Paglilingkod, pagpapakain sa mga bisita, sa burol, at anumang pangangailangan gaya ng lapida. Wala silang ginastos at bahagya akong nahihiya para sa kanila. Pero ayos lang.
Nang tuluyan ng makahinga ang lahat mula sa pagkamatay ng tunay kong tatay, binigyan ko ng kabuhayan ang mga kapatid ko. Sinanay at sinuportahan ko na lang sila. Pero hindi kami tumira sa iisang bubong. Nananatiling malayo ang loob namin sa isa't isa. Dahil ayaw kong ilapit si Kiko sa kanila, pinili kong unahin ang anak-anakan ko o totoo ko ng anak. Sinabi nila ang anak ko raw ay isinumpa bilang ampon ko. Kaya naman, ayon sa kanila, tinulungan ako ng mga engkanto upang makamit ang pangarap kong yumaman sa buhay. Sa pagdaan pa ng mga taon, sa awa ng Diyos, ay umaalagwa na ang mga kapatid ko at natuto na sa buhay. Hanggang sa nakikita ko na ang pagbabago ni nanay. Unti-unti nakuha niya ang loob ko. Hanggang sa may nakilala kong isang babae at pinakasalan ko. Kasabay rin ito, ang swerte at yaman ay nakabawi naman ako sa nanay ko. Kahit hindi niya ako tinanato na parang tunay na anak. At eto na ang dahilan kung bakit ayaw nila sa mga lalaking anak. Ang kwento ni nanay, dahil gusto nila ng mga babae para makapag-asawa ito ng mga mayayaman. Sa lalaking anak naman, ang pananaw daw ni tatay ay parang pabigat lang. Si nanay naman ay mahal naman niya talaga kaming mga anak na lalaki. Pero dahil kontrolado siya ng tatay ko, ay gano'n na din ang pananaw niya sa akin. Sa ngayon ay may anak na ako at kapatid ni Kiko. Dalawa na ang nagiging anak ko. At si Lolo Fred naman, chill-chill lang ngayon. Sobrang tanda na niya. Nasa 90 na. Pero kaya pang maglakad at kaya pang maligo sa dagat. Ang sekreto lang na tinuturo ng mga kaibigan na engkanto ng anak kong si Kiko ay huwag kumain ng mga gawa ng tao. Huwag tapangan ng timpla. Kumain ng gulay. Dahil kapag mahilig ka daw sa gulay, para mo na rin ginagamot ang sarili mo habang kumakain ka. Yun lang po at maraming salamat. Sana ay nagbigay ito ng aral sa mga magulang na sana kahit gaano karami ang mga anak natin ay tratuhin natin ng pantay-pantay. Kasi alam nyo, kung sino pa ang hindi tinatrato ng tama daw ay siya pang aalagwa sa buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.